إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. فيا أيها الأخوات والإخوان، أولا أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله سبحانه وتعالى. فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، ang una-una, mga kapatid sa Islam, purihin natin ang Allah subhanahu wa ta'ala, ang Diyos ng kataas-taasan. Nauko lamang sa Kanya ang pagpupuri at ang pagsamba. Hilingin natin sa Allah subhanahu wa ta'ala ang kapatawaran at ang gabay niya. Kung sino man pagtunabayan ni Allah subhanahu wa ta'ala, wala nang makapagliligaw sa Kanya. At kung sino man ililigaw ni Allah subhanahu wa ta'ala, wala nang sino man makapagkagabay sa Kanya. My dear brothers and sisters, ang makatotohanan ng hadith, ang salita ay salita ni Allah subhanahu wa ta'ala. At ito ang Quran. At ang pinakamainam na gabay ay gabay ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. O ating kapatid sa Islam, nais kong ibahagi sa inyo sa araw na ito tungkol sa kaalaman sa Islam o karunungan. Bago yung lahat, ang unang namin paalalahanin, sarili namin bago kayo. Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullah. Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, o kayong mga sumasalampalataya, o kayong mga naniniwala kay Allah subhanahu wa ta'ala, matakot kayo na tunay na pagkatakot. Sa pamamagitan ng pagsunod sa Kanya at pagtalikod sa ipinagbabawal ni Allah subhanahu wa ta'ala. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Sabi ba, karuto ng versikulo, at huwag ninyong hahayaan na darating kayo ng kamatayan, maliban na lamang kayo ay tama o kaya totoong Muslim. Yes, mga kapatid sa Islam, tunay na ang ating relihiyon ay laging nagpapaalaala bawat sa atin. Sinabi pa ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang banal na Quran, magpapayuhan kayo. Katotohanan, ang remindings, ang pagpapayo bawat sa inyo ay nagbibigay ito ng benepisyo sa inyo. Yes, mga kapatid namin sa panampalatayang Islam, tunay na ang ating relihiyon ay nagpapapayuhan bawat isa. At dinong nasiha. Ang ating agama, ang ating relihiyong Islam
ay nagpapayuhan. Kung sino mang naligaw, kung sino mang mali, dapat payuhan. Wadakir fa'inna dhikratan lil-mu'minin. Ngayon, mga minahal namin kapatid sa Islam, ang ating pag-usapan, actually, I'm not prepared, pero naisip ko, dahil this is our first time na lecture, tapikin natin na lang ang general topics about sa Ramadan. Paano ba ang isang Muslim, sasalubungin niya ang buwan ng Ramadan? Paano yun? Sasalubungin natin ba ang Ramadan sa salita lang? Ang buwan ng Ramadan ba ay ito ay araw ng pagkain? Ang buwan ng Ramadan ba ay ito ay buwan ng mga Arabo? Hindi. Ang buwan ng Ramadan, ito yung buwan ng kaalaman at karunungan sa Islam. Take note, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dumating sa kanya ang Jibril alaihi salam, yung anghel, si Jibril, si Gabriel, sa Arabic, Jibril alaihi salam. Dumating sa kanya ang revelasyon, mga kapatid namin sa Islam, alam ninyo, sa buwan ng Ramadan. At itong buwan ng Ramadan na ito, 10 days more, brother. 2 weeks more, o 10 days more, insyaAllah subhanahu wa ta'ala, hilingin natin sa Allah subhanahu wa ta'ala na tayo ay bigyan ng buhay, habang buhay para makamtan natin ang biyaya na ibigay sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala sa buwan ng Ramadan. At nawal tayo ay patawarin ni Allah subhanahu wa ta'ala at ang mga kapatid natin, mga Muslim. Ang buwan na ito, dapat natin bigyan ng pansin. Bigyan natin halaga sa ating buhay. Ngayon pa lamang, dapat alamin natin na buwan ng Ramadan na pala, parating na. Parating na pala ang ating visitor. Ang ating bisita. Pag bisita natin, dapat natin bigyan ng hospitality. Diba? Ang buwan ng Ramadan, nasa Quran, sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Ang buwan ng Ramadan, sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, sa buwan na yun, sa buwan ng kasalukuyan, buwan ng Ramadan, after Sha'ban, buwan ng kung saan binaba ni Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang revelasyon. Take note ang revelasyon. Ang pinakamainam, ang pinakamakatotohanan na buwan, ang kitab, ang revelasyon, ang akhlaq, ang gabay, ito yung Quran. Unzila fihi al-Quran. Sa buwan na yun, buwan ng pagbaba ng Quran, pagdating ng Jibril alayhi salam kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dapat natin alamin ito. Ano ba ito? Ano ba itong Quran? Unzila fihi al-Quran hudan lin-nas. Ito ay gabay. Para tayo gabayan. Bakit? Ang tao noon, mga kapatid sa Islam, walang gabay. Dito sa Arabian Peninsula, tribo-tribo ang mga tao. Dito sa Arabia, sa Middle East, ang mga tao, ang babae hindi ginagalang ng mga lalaki. Ang babae, maaaring slave. Sa buwan na ito, dapat ninyong alamin kayo mga babae, kayo mga Muslim, kayo mga women. Sa buwan na ito, binaba, dapat ninyong alalahan sa inyong sarili. Dito kayo binigyan ng kalayaan tungkol sa Islam. Dito pinaliwanag ng Islam sa inyo ang karapatan ninyo sa Islam. Yung status nyo sa Islam, pareho pala ng status nyo sa mga kalalakihan. Hudan linnas, ito ay gabay sa liwanag mula sa kadiliman at sa kaliwanagan. Wabayinati minal huda wal furqan, ito yung criterion,
criteria ng shirk at ang tawhid. Hypocrisy at ang faith. Ang Quran, ito yung alam mo kung saan ang madilim. Ito yung puti, ito yung itim. Sa Quran din, malalaman natin, ito yung mapait, ito yung hindi mapait. Sa Quran, kung pinag-aralan natin ang Quran ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, ito yung pinakamainam. Ito yung knowledge na tuturo sa isang katauhan. Take note, ang unang-unang revelasyon dumating kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa Quran, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Alis ka kadali? Hindi ba, brother? Totoo. Indeed. Totoo yun. So, sa buwan ng Ramadan, huwag natin samantalin. Huwag natin pababayaan ang pag-aaral tungkol sa Islam. Bakit? Ang unang-unang revelasyon ay ang pagsasaliksik ng kaalaman. Seeking knowledge. Paghahanap ng karunungan. Karunungan, kaalaman. Ito yung ilm, ikra, ang pagbasa. Para bang sinabi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala sa atin, o kayong mga Muslim, magsasaliksik kayong kaalaman. Hindi sinabi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala ang unang revelasyon, hindi niya sinabi, bawal ang baboy. Bawal ang alak. No. Ang unang-unang required sa Muslim ay ang pagsasaliksik. Kaya naman mga kapatid namin Islam, mga minamahal namin kapatid, brothers and sisters, ay bigyan natin, paglasdan natin dapat ang talibul ilm, ang karunungan. Huwag niyong sabihin, brother, matanda na ako. Brother, marami kong alam. Busy nyo. Ang pagsasaliksik ng kaalaman ay obligasyon ng bawat Muslim. Pag sinabi ko Muslim, papasok kayo. Lalaki man o babae. Kaya masabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, talibul ilm faridatun ala kulli muslim wa fi riwayatin wa fi muslimatin. Wa muslimatin wa fi riwayatin. Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang paghahanap ng karunungan, ang kaalaman ay obligasyon, ay tungkulin ng isang Muslim. Babae man o lalaki. So mga kapatid sa Islam, sa buwan ng Ramadan, dapat natin magpursige. Seeking knowledge. Maghahanap tayo ng karunungan. Bakit? Para alam natin gawain natin. Tingnan mo, ang pinaka mainam na kitab, pagkatapos ng Quran, ay Sahih Bukhari. Diba? Sabi ng mga ulama. Sabi ng mga salaf, sa mga unang panahon. Sa panahon ng propeta, pagkatapos ng propeta, at sila yung mga highest eminence, mga ulama natin. Pagkatapos ng Quran, ay Sahih Bukhari. Kung titingnan mo ang page ng Bukhari, ang unang-unang required dyan ay ang ilm. Al-qawl qabla al-amal. Seeking knowledge first before yung action or deeds. Hindi ka pwede sister or brother magsasala without knowledge. Paano ka magturo ko? Hindi ka rin pwede mag-aayuno kung hindi mo alam. Baka mag-aayuno ka ng tanghali. O kaya, kakatapos na hari, kakain ka. No. Dapat knowledge. Ang knowledge, ito ay nagbibigay ng liwanag. Ito ang kandila natin sa kadiliman. Well, kung kumpara mo dito sa Dubai, logically, sa Islam, hindi logic lahat, pero mayroon logically, para maintindihan ng karamihan. Pag wala kang drive dito sa Dubai, and first time pumunta dito, ano mangyari sa'yo? Punta ka na sa Sheikh Zayed Road. Punta ka na sa isang lugar, nagtatawagan kayo. Di ba maligaw ka? Sa Islam dapat yan.
Sa Islam, bawal ang ignorance sa atin. Take note, sa Islam. Sa panahon ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inobliga yung tao magturo. Sa panahon ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kung sino mang hindi marunong magsulat, dapat tuturuan mo. Yung mga bihag, kung sino mang marunong, para makalaya sila, magtuturo sila ng pagsusulat, pagbabasa. So ang ating relihiyon, bawal ang mangmang, jahiliya, ignorance, no read, no write. Bakit? Nasa regulasyon, katulad sinabi ko rin na, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqa. O Muhammad, basahin mo. Magbasa ka. Para bang tinuruan tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala, dapat mag-alib ba kayo, mag-English kayo. That's the beginning of knowledge. So ang knowledge, mga kapatid sa Islam, kapag kung pag-uusapan natin ito, napakahaba. Pero bigyan natin yung significance ng knowledge, importance of knowledge, at kung paano natin isasagawa sa buhay natin. No? Sa buwan ng Ramadan, bigyan natin ng importante ang Quran, pagbasa. Ang Muslim, katulad sinabi ko kanina, bawal ang mangmang. Kung ikaw ay ngayon hindi marunong magbasa, dapat after Ramadan, magaling ka na magbasa. Inshallah. Allahu Akbar. Ang Muslim, always forward, hindi backward. Subhanallah. Ang Muslim, bakit ngayon mayroong high-tech dahil sa Islam ito? Many people, maraming tao, hindi nila alam ang sibilisasyon nang galing sa atin. During the King of Spain or the Great Britain, si King George II, sa panahon ng Spain under the rule of Muslim Ottoman Empire or Umayyad Empire, nagpapadala si, I think 10th century, nagpapadala si King George II about 50 katao, kasama ng prinsesa ang kanyang anak, binigay sa Khalifa. Bakit? Anong purpose noon? Para para maghanap ng kaalaman sa lugar ng Muslim. Saan? Sa Andalus. Ang Andalus yung ngayon, Spain, Cordoba. Anong sabi ng King? Please help us. Tulungan mo kami, bakit ang aming bayan ay puno ng mangmang, Great Britain, puno ng mangmang. Wala kaming alam paano sumulat, paano mag-chamber, paano mag-charter change, kung ano-anong sinasabi. Tulungan mo 15 katao na mission para maghahanap ng kaalaman sa Umayyad Empire. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ganon tayo noon sa knowledge. Don't think na ang Muslim ay mangmang. Katulad sa Pilipinas. No, in the Philippines, no read, no write, mga Muslim. A'udzubillah. A'udzubillah. Ang ating relihiyon, nagbibigay ng enlightenment tungkol sa Islam. Tungkol sa relihiyon, ang Islam, ito yung nagtuturo sa atin kung paano maging mabuti. Ang ating relihiyon, nagbibigay ng karunungan. Bakit hindi natin sasagawa ng ating mga Muslim? Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Hindi natin alam, meron palang revelasyon. Ang lahat ng mananampalataya at merong kaalaman ay ito ay binibigyan ng level, bibigyan ng dignidad ni Allah subhanahu wa ta'ala. Well, ito naman, di ba? Kung ikaw ay engineer, edi yung mga nagsasaka, hanga sa'yo. Kung ikaw ay doktor, kung ikaw ay attorney, hahangaan ka. Sa Islam, always forward, sabi ko kanina,
Ang Islam ay nagbibigay ng encouragement para tayo ay magsasaliksik ng kaalaman at ang karunungan. Ang unang punto ko, lecture ko yun, tungkol sa inyo, ang karunungan. Ang pangalawa, ang pagsa-Islam, dahil sa buwan ng Ramadan, dahil tayo ay alam na natin ang karunungan ay obligasyon sa atin. Alhamdulillah, mga brothers and sisters, araw-araw pala dito, di ba? Even though hindi araw-araw, pero meron din mga brother nagsumisikap para matuto sa Arabic, sa lingwa, sa lingwahe, sa Quran, sa Hadith, lalo lang sa Dubai, sa Kalima o sa ibang markas, para magsasakit ng kaalaman. Naway sila ay bigyan ng kaalaman ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ang unang-unang required sa Quran, patungkol sa pagsamba, patungkol sa paggawain ng mabubuti ay ang ilm. Ang unang-unang ng revelasyon, ikra. Ang pangalawa, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbik. Ang unang-una, bago tayo magtaubat, bago tayo maggawa ng sala o kung anong gawain, dapat alamin natin ang una-una. Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang banal na Quran, fa'lam annahu la ilaha illallah. Alamin mo, sige mo, kaalaman. Alamin mo, fa'lam annahu, katotohanan. Walang ibang Diyos maliban kay Allah subhanahu wa ta'ala. Tingnan mo mga sister and brothers, ang unang-unang utos sa atin, alamin mo ang karunungan, alamin mo si Allah subhanahu wa ta'ala, siya lang ang nag-iisa at tunay na Diyos sa sanglibutan. Pagkatapos nun, wastaghfir li dhanbik. At ikaw ay, pagkatapos ng alam mo na si Allah subhanahu wa ta'ala, siya ay nag-iisa lamang, at ikaw ay magbalik loob ka na kay Allah subhanahu wa ta'ala, seeking forgiveness. So lahat, kabuuhan ng lecture, ang unang-unang point natin, kalahat ng gawain natin ay nakasalalay sa kaalaman, ang unang-unang ilm, tapos gawain. Ang pangalawa, ang ating nasihat, ang ating paalaala sa inyo ay ito ang ikhlas. Anong ikhlas? Ito yung sincerity. Yung tawag puso. Correct ba, brother? Yung Tagalog. Dalisay. Diba? I am not Tagalog, but I try to speak in Tagalog. Dalisay. So, ang dalisay, ito yung pangalawa sa inyo, sincerity. Ngayon pa lang, mga brothers and sisters, ngayon pa lamang ay nag-niyat na tayo niya. Dapat ang ating niyat ay khalisa, liwajhillah. Ito ay para lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala. Huwag tayo mag-aayos dahil sa diet. Bawal yan. Huwag tayo mag-aayos dahil meron tayong ibang kapakanan. Gagawain natin lahat at dapat natin isa sa ulo. Mula ngayon, lahat nating gawain pagpunta sa Kalima. Paglabas mo ng bahay, in the first step, right? Paglabas mo, bismillah, tawakkaltu, wala hawla, wala quwwata illa billah. Dapat sabihin mo sa sarili mo na ikaw ay mukhlis. At ikaw ay sincere ka pumunta dito. Take note. Bakit si Allah subhanahu wa ta'ala tatanggapin niya ang gawain ng maliit na may halong ikhlas. At si Allah subhanahu wa ta'ala hindi niya tinatanggap yung ganong kalaki mong gawain. How biggest or how largest your deeds. Hindi tatanggapin ni Allah subhanahu wa ta'ala ang gawain mo without ikhlas, without sincerity. So, very important mga brothers and sisters, ang sincerity sa Islam. Sinabi ni Propeta Muhammad SAW, Man qala la ilaha illallah min qalbi khalisan liwajhillah, dakhala al-jannah. Kung sino man
ay nagsasabi na la ilaha illallah ay walang ibang Diyos na dapat sambahin maliban kay Allah subhanahu wa ta'ala mula sa kanyang puso, dalisay, with sincerity, taot puso, walang halong show off, siya ay papasukin ni Allah subhanahu wa ta'ala sa paraiso. Allahu Akbar. Takbir! Naway tayo ay papasukin ni Allah subhanahu wa ta'ala sa paraiso. Sa buwan ng Ramadan, ito ay buwan ng mga Muslim, buwan natin. Dapat paghandaan natin, after ikhlas, tayo ay magpupursige sa tauba. Katulad sabi ko kanina, ang Muslim dapat forward, always. Bukas dapat naka-step ka na sister o brother. One step ahead, not backward. Ang Islam, hindi nagtuturo ng backward o jahiliya o ignorance. Sapagkat ito ay nagtuturo ng kaalaman, enlightenment, encouragement tungkol sa kaalaman. Especially sa ating religion. Pangalawa, ito yung worldly, yung makamundang bagay, katulad ng mga trabaho dito, mga expat. So, tatlo, ang isang Muslima, ang isang Muslim, kung ikaw ay magtrabaho sa trabaho mo, ikhlas, meron ka rin kagpipala. Hindi lamang sa sasala, hindi lamang sa sala, o pag-aayuno, o pagruruko, pagsusujod, pagpagtirapa, ay bibigyan ka ni Allah subhanahu wa ta'ala ng reward o gantimpala. Kahit gawan sa bahay. Sa Islam, kahit gawan sa bahay. Ang paglalaba, dahil lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala, dahil sa inyong asawa, matutulungan kayo, ay bibigyan kayo ni Allah subhanahu wa ta'ala reward. Sa buwan ng Ramadan, meron din dito sinatawag na Shahrul al-Mushahad. Khairu min al-Mushahad. Mas mainam sa 1,000 buwan. Ito ay equivalent ng 85 o 84, approximately less or less than 84 years na gawain. Kung natin ay pagmasdan, ay hindi yun umabot ang ating edad sa 84. Hanggang dito na lang. Siguro nabubuling na kayo kasi kanina pang after salah. Wabillahi tawfiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.